Walang pahinga po yung ating Pangulong Bongbong Marcos kahit Pasko, kasi po medyo sumabay yung masamang panahon sa ating selebrasyon ng Pasko. May mga areas dito po sa ating bansa, kasama po na kami rito sa Bicol Region, ang tinamaan ng matinding mga pag-ulan and resulted to flooding siyempre. And in Visayas and Mindanao, dahil po sa pagsalubong, sabi ng Pag-asa, pagsalubong ng malamig na hangin at saka mainit at malamig na hangin ang nagsasalubong. That resulted, mga kababayan, dito sa matinding mga pag-uulan sa malawak na parte ng ating bansa. So sabi rito, BBM orders relief operations into flooded regions. And based, mga kababayan, sa report, may 6 yata yung mga nangamatay dahil sa mga pagbaha. So, yun po yung naging order ng ating Pangulo sa DSWD to immediately conduct relief operations sa mga lalawigan sa Visayas and Mindanao affected by flooding brought by non-stop rains dahil po sa pagsasalubong ng mainit at malamig na hangin. So sabi rito po, according to the Office of the Press Secretary, DSWD field offices in Regions 8 Eastern Visayas and Region 10 Northern Mindanao have started distributing family food packs to residents in affected areas in Eastern Samar, Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, and Bukidnon. Okay, so yung mga laging naghahanap sa Pangulo, nasaan ang Pangulo? Hands on. Naunahan na naman, mga kababayan, si Santa Mama. Si Santa Mama, nagbakasyon siguro. Pahinga muna niya tayo. Parang nalata tayo na talagang politika lang. What? Hindi ko na nakita. Inintay ko nga yung Christmas message. Di ba mahilig yun na pumapel? Nagsawa na siguro. Baka sinaway na mga anak. Nanay naman na niya. Tumigil-tigil ka na niya. Matagal pa. Baka niya ma-burn out ka masyado. Imbes na magusto yung mga mamamayang Filipino, wag mo na niyang sabayan. Kasi pag sinabayan mo, masyado anyang nahalata tuloy na hindi ka makamove on. Baka may naka-advise, mga kababayan. O, nagpahinga muna. Kasi di ba may angat buhay siya. Baka sa susunod na mga araw biglang litaw na naman. So sabi rito, citing a report from Region 8 Director Grace Sobon, a total of 32,458 individuals were affected by the flooding in 6 towns in Eastern Samar: Jipapad, Oras, Arteche, Mercedes, Taft, Giporlos, over the holiday weekend. Matindi pala po. Tayo busy sa sa mga ginagawa natin sa Pasko, pagsalubong ng Pasko, party-party. May mga kababayan pala tayo na apektado ng matinding mga pagbaha dahil sa matinding mga pag-ulan. Salute to you, mga taga DSWD. Di ba? Ito talaga, hindi ito namamay. Walang horo holiday sa kanila. Walang Pasko-Pasko. The regional office also has an additional stock of 45,000 food packs and 10 million in standby funds. Iyan mga the real heroes, mga kababayan, itong mga taong ito. Meanwhile, Region 10 Director Ramel Jamen said they have also already started distributing food and non-food relief items to over 9,342
families or 45,687 individuals in provinces of Misamis Oriental, Misamis Occidental, Camiguin, and Bukidnon. And based sa sa initial report na nakaabot sa Palasyo Malacanang, may 6 katao ang namatay and over 100,000 people affected by the Christmas rains and floods. So tingnan ninyo. Yan yung mga binaha na mga residente. Nagsisipag likas mga kababayan. This handout photo taken on December 25 kahapon and received on December 26 from the Philippine Coast Guard shows rescuers evacuating people from a flooded area in Osami City, Misamis Occidental. Ito yung update mga kababayan. In a bulletin released ngayon, the National Disaster Risk Reduction and Management Council said 2 individuals in Camarines Sur, dito sa amin, lugar ni Santa Mama, Camarines Sur, in 4 in Misamis Occidental were reported dead. So bali 6 po. 10 people in Bicol Region, 6 in Eastern Visayas, and 3 in Northern Mindanao were missing. 3 individuals were injured. So may mga hindi pa matagpuan po. So possibly baka madagdagan pa yung mga casualties nitong matinding mga pagulan at pagbaha. The rains and floods caused by ito nga pong pagsalubong ng lamig at init, mainit na hangin, have affected 23,762 families or about 100,691 individuals. Around 9,216 households or 46,672 people have been staying in evacuation centers. Nakakalungkot naman po. Kapasko-Pasko, imbes na nagbabanding-banding sila ng family members, nandun sila lumikas sa mga evacuation centers. Ito yung gustong ma-resolve ng ating Pangulo. Kaya gusto niya na ma-implement yung very ambitious housing projects para yung mga tao, mga kababayan na vulnerable sa mga flooding, pabalik-balik sila lang, sige lang ang evacuate, mabigyan na po ng disenteng pabahay na siguradong malayo sa mga pagbaha. Di ba? And yung target niya, 1 million every year or 6 million for 6 years na mga housing units ang gusto niyang maipatayo. The NDRRMC said the estimated damage to infrastructure has reached 5.28 million pesos in Bicol Region in Northern Mindanao. 48 houses were also damaged in Mimaropa, Eastern Visayas, and Northern Mindanao. The cost of agricultural damage in Bicol Region was pegged at 52.7 million. Talagang magkakagutom po at saka yung production ng pagkain apektado po talaga. So importante na yung rehabilitation dapat na maging mabilis po. Pag hindi, yung efforts mga kababayan ng ating gobyerno na maging food self-sufficient, magiging apektado po. Diba? Kasi siyempre magtatanim tayo, massive yung gagawin natin na pagtatanim. Tapos tatama naman po yung mga masasamang panahon, bagyo, malalakas na pag-ulan, landslide, flooding. Diba? So madidestroy yung mga pananim ng ating mga magsasaka. Yun po ang nakakalungkot dito. So habang dito mga kababayan, matindi yung mga pagbaha,
dahil sa matinding mga pag-ulan. Sa Amerika naman po, ito yung balita. Epic winter storm wallops US, 1 million without power. Savage US blizzard leaves 32 dead. Power outages, travel snarls. Sabi ko sa inyo, matindi po ang nangyayari sa mundo. Baka niya Mr. Maravillas, iyan na po yung sinasabi nilang climate change, global warming. What? Ako, mas naniniwala ako dito sa balita ng Forbes. Baka ito yung ginagamit ngayon, the weather engineering, climate manipulation po, weather control, weather war. Sabi rito, ito'y kuwan po, i-share ko sa inyo. Just to prove to you na pati yung climate natin, yung weather, kaya nang imanipula ng mga superpowers. Matagal na itong technology. Noong elementary tayo, ang alam natin yung cloud seeding lang. Simple cloud seeding. Pag kailangang tawag dito, kailangang umulan, may pamamaraan na noon yung cloud seeding na tinatawag kasi nagka-drought, di ba? Yung mga pananim ay natutuyo na, so may ginagawang cloud seeding. So we know that. Pero ngayon, ang hindi natin alam, naging very na po siya, sophisticated na po yung weather manipulation. Naging armas na siya po ng mga superpower, imbes na yung technology gamitin para matulungan yung mga lugar na natutuyo dahil sa drought. Ginawang weapon. Yun ang masama sa tao eh. You see? Ito po yung report galing sa Forbes. Credible siya po, hindi siya fake news oh. Forbes siya oh. Ito publish mga kababayan May 10, 2018 pa. Matagal na. China is launching weather control machines across an area the size of Alaska. Ito yung klase ng yan yung dating technology nila. Ano sabi rito? A Chinese worker fires rockets for cloud seeding. The old technology. Ngayon, through satellite na po. Di ba? Space satellite na pong ginagawa nila to alter the weather sa isang lugar, sa isang bansa. Satellite. China is launching the world's largest weather control machine with the ability to modify the weather in an area similar to the size of Alaska. China has never shied away from doing things on a massive scale, and this is yet another example of the Chinese government working on an unprecedented scale. Ano tingin niyo? Hindi kaya dyan sa Amerika yung nangyayari dyan na blizzard, yung nangyayaring cyclone bump ang tawag nila, winter storm, cyclone bump. Hindi kaya mga kababayan, dahil dito sa sa technology na na-develop nila, especially by China. Pero ang Amerika mayroon din po. Pati Russia, mayroon din silang technology. Nauna pa nga sila. Sabi rito, China's state-owned Aerospace Science and Technology Corporation is implementing a plan to send thousands of rain-inducing machines across Tibetan Plateau to increase rainfall along the region. So malamang sa malamang, ito resulta ng weather engineering, weather alteration. Mga kababayan, pati dito sa Pilipinas, para niyang plano ng Pilipinas na bumili ng mga armas. Buti paulan na natin ng todo-todo para yung budget nila sa rehabilitation na ng damage ng
mga pag-ulan at flooding. What? Imbisa niya mag-modernize sila ng mga armas para i-depensa yung kanilang bansa sa bullying. Very wild naman niya, Mr. Maravillas, yung imagination mo. May technology sila po. Sino makakapigil sa kanila na gawin yon kung gagawin nila? At dyan sa Amerika, malamang kaaway eh. Kaisigan yan pakialam ninyo para hindi na kayo pakialam dito sa West Philippines Sea. Tirahin natin ng cyclone bomb. Tirahin natin ng winter storm para yung atensyon ninyo ma-focus dyan sa rehabilitation ng bansa ninyo na na-damage dahil dito sa epic blizzard. Ano tingin ninyo mga kababayan? The practice of artificially inducing rainfall in China is not new. The country manipulated the weather over Beijing just before and during the 2008 Beijing Olympics to ensure a rain-free event. Pwede silang mag-create ng rain clouds, or pwede din naman na yung mga rain clouds paalisin nila. Kailangan tunawin natin yung mga makakapal na ulap para hindi umulan dito sa Beijing Olympics. Kaya nila. They have the technology. Ito. The practice has only grown in scale as part of the Sky River project, aimed at increasing China's weather resources for its billions of people. Kung gusto nilang paulanin, pwedeng umulan ng todo-todo. Kung gusto nilang uminit, pwede nilang gawing mainit ang mundo. China is installing tens of thousands of chambers across the Tibetan Plateau in mountains. These machines will produce very fine silver iodide particles that are then lifted into the atmosphere with upwelling winds. As these particles are dispersed into the atmosphere, they act as the nucleating point of condensed water. Kita ninyo? Ganon mga kababayan. This is a very advanced type of cloud seeding and weather manipulation. Kahit nga po yung pag-create ng typhoon, kaya po. Noong panahon ni Apolacay, ni dating Pangulong Ferdinand Marcos, may nabalita noon na nagde-develop sana tayo ng technology, parang missile po technology, that could destroy storms. Yung bagyo, kasi ang Pilipinas po talagang laging tinatamaan ng bagyo. So naisip ni Apolacay na mag-develop ng isang bomba that could destroy a typhoon. Naniwala kayo? Ay, ganun ka-advance mag-isip si Apolacay. Kaya pinagtulungan po siya ng mga oligarko sa mundo. Pinagtulungan po para alisin po. Kita niyo? Gusto nila sila ang may control, mga kababayan. So, tingnan ninyo itong balita dito sa Tribune. Savage US blizzard leaves 32 people dead. Power outages, travel snarls. At hindi po. Yung mga kabayan po na lubong, nalibing po sa snow. A brutal winter storm brought Christmas Day danger and misery to millions of Americans Sunday as intense snow and frigid cold gripped parts of the eastern United States, with weather-related deaths rising to at least 32. A crisis situation unfolded in Buffalo in western New York, where a blizzard left the city marooned, with emergency services unable to reach the worst hit areas. It's like going to a war zone
and the vehicles along the sides of the roads are shocking. Sabi po ni New York Governor Kathy Hochul. Tingnan ninyo, yung mga kwento natin nangyayari na po, yung mga conspiracy theory na nilalabas natin dito sa ating YouTube channel. What? Malamang sa malamang artificial po ito, man-made yung mga nangyayaring mga sinasabi nating natural calamities, pero hindi na pala natural, it's combined because of the technology na na-develop ng sinful man. The sinful man, mga kababayan, hindi po maintindihan kung bakit ganun ang kanilang ginagawa. Imbes yung technology gamitin sa kabutihan, ginagamit po para sa kasamaan in destroying the planet. Kaya pala in the Word of God, yung ating Panginoon ay babalik siya dito sa ating mundo to destroy those who are destroying the earth. You see? Yan po. Ito pa. God destroys those who destroyed the earth. Saan siya, mga kababayan, mababasa natin? Sabi dito sa Revelation chapter 11 verse 18, says that God comes to reward those who have honored His name and to destroy those who have destroyed the earth. O, kita ninyo? God will destroy those who destroy the earth. Sila yung will be judged by His coming, mga kababayan, very very soon. Dapat man talaga, sabi nga, deserve deserve nila yung gagawin, mga kababayan, ng ating Panginoong Hesukristo in His coming. Anyway, yan man lang po, mga kababayan. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.